The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. Live na rin po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Bago po natin umpisahan ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko, abangan niyo po uli ang aming pagpili. Baka kayo na ang susunod naming matawagan para sa maagang pamasko na hatid ni Congressman Saldico. Manood ka lang at maaari ka nang makatanggap ng 500 pesos. Mga kaibigan, umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. 4 na ginang naloko umano ng isang investment scheme. Isa sa kanila mula pa sa Mindanao. Kwento ni Erica Jane de Corion, taga Lanao del Norte. Pinangakuan pa raw siyang may libreng ginto kapag siya ay nag-invest sa naturang negosyante. Ang kanyang panawagan, panuurin po natin. Ako nga po pala si Erica Jane de Corion. I'm from Iligan City, Lanao del Norte. Isa po ako sa nabiktima ni Ma'am Karil Bernaldez sa investment scam niya. Sana po ibalik niyo na po yung pera namin. Nag-invest po ako sa kanya ng 70,000 at nangako po siyang ibabalik niya yon plus 50% after 2 months. Kasi 20% per month, pero pag 2 months po kukunin, 50% po yung tubo. Tsaka may freebie din po na 18K karat gold. Pero wala po ni piso siyang binalik sa akin. Kaya sana naman po matulungan niyo po kami na matuntun po si Miss Karil para mabalik niyo na po yung pera namin. Yun lang po, maraming salamat. Samantala mga kaibigan, makakausap natin ng live sa telepono si Erica Jane de Corion. Erica, magandang hapon sa iyo. Magandang araw po. Erica, magandang hapon. Erica. Sandali lamang po mga kaibigan at inaayos lang po ng ating technical team. Nang sa ganon ay maliwanag po nating maintindihan at malaman kung ano po ang detalye at kabuuan ng reklamong ito na pinangakuan ng ginto. Ako po ay nagtataka lamang mga kaibigan sapagkat kapag pinangakuan ka ng ginto, medyo imposible yun. Samantalang sa mga panahon ngayon, mga kaibigan, nahihirapan ngayong magbigay ng libreng bigas. Magbibigay pa kaya ng libreng ginto? Wala nga ngayong nagbibigay ng libreng bagoong. Libreng tuyo. Pagkatapos may libre pang ginto, ay medyo talagang kakaiba. Samantala, tingnan na natin at subukan na natin. Erica, hello? Erica? Wala pa rin. Wala tayong marinig. Sige, paki-ayos lang po. Sige. Si Erica ay nasa linya na hindi lang po mapasok yung kanyang audio para matanong natin siya at malinaw natin siyang mapakinggan ngayong hapong ito. Pang-ilan na ba itong investment scheme? Pang-ilan na ba itong investment scam na inilapit dito sa programa? Hindi ko na mabilang sa aking 10 mga daliri, kamay at paa. Talagang nagpapatuloy ang pambibiktima ng mga scammer. Iba't iba nga lamang ang kanila po namang mga diskarte, iba't iba nga lamang ang kanilang mga pamamaraan. Subukan muli natin si Erica. Erica, magandang hapon. Opo. Ay, magandang hapon sa iyo. Nasaan ka ngayon, Erica? Medyo Nasaan ka ngayon? Erica, nasaan ka ngayon? Opo. Ay, oo. Okay. Medyo napuputol po kayo po. Napuputol po ako. Sige, sandali. Ayusin muna natin. At napuputol ako. Mahirap yon. Hindi kami magkakaintindihan kung napuputol ako. Imaginein mo na lang na naputulan ka. Paano ka maintindihan kung naputulan ka na or napuputol ka? Sige. Medyo may diferensya lang siguro yung ating signal.
Malayo eh. Di ba nasa Mindanao siya? Hello, Erica. Subukan natin. Erica? Okay, sige. Sige, pakiayos nyo muna kasi napuputol ako. Alalahanin nyo, mahirap pag nagpuputol-putol. Siya na ito? Okay, sige, nandito na. Mas malapit sa akin. Yan. Sige, subukan natin. Erica, magandang hapon. Magandang hapon po. Ayon, maliwanag mo na ba ako napapakinggan? Po. Okay, nasaan ka ngayon? Nasa bahay po. Nasa bahay. Saan? Sa Mindanao mismo? Opo, sa Iligan City po. Iligan City. O, kumusta naman ang buhay dyan sa Iligan? Okay naman? Okay naman po. Minsan maulan, pero okay naman po yung panahon niya. Okay. Erika, matanong ko lang. Kasi ang inireklamo mo ay isang negosyante. Kailan mo nakilala ito na nanghikayat sa iyo na negosyante at nangako pa sa iyo ng libreng ginto? Sa Facebook lang kami nagkakilala ni Karil. Naghahanap po kasi ako ng passive income kasi nga po may trabaho po ko graveyard. I'm working on a night shift and naghahanap nga po ako ng income. Tapos nakilala ko siya. Pinangakuan niya ako ng 20% per month ng tubo sa investment ko. Tapos if ever 2 months ko pong hindi ko kunin yung interest ko, magiging 50% po siya. Plus every payout, meron daw po akong gold na matatanggap. Pero hindi naman siya masyadong, yung parang lightweight lang po na gold. Freebie daw niya po yun sa akin. Okay. Kaya, opo, nainganyo po ako at nag-invest po ko sa kanya ng 70,000 po. 70,000? Opo. Okay, kahit hindi mo siya gaanong kilala. Taga saan ba itong si Karil? From Legazpi City po. Kasi nag-background check din po ako sa kanya. Wala din naman pong nag-post sa kanya. Wala pa din naman po ako nakikita na mga negative comments sa Facebook niya at that time. So parang naisip ko legit siya kasi if ever, matagal na kasi siyang nagpapa-invest and Okay. may group chat kami. So, chinek ko yung mga Facebook, ganyan, kung may nag-post na ba sa kanya, kung may mga negative comments ba sa mga post niya. Wala naman po. So parang naisip ko, legit talaga siya. And marami kami sa GC, bali marami kami investor. So parang naisip ko, legit talaga to kasi madami nga kami. Okay. And yung iba, parang matagal Okay. na parang nasa una pa sa akin, mga few months, ganyan. Okay. So kaya po nahikayat din po ako. Erika, malaking halaga ang 70,000 pesos. Bagamat sinasabi mo nga na wala kang nakikitang nagpo-post ng negative sa kanya, ano pa yung ibang dahilan? Bakit nainganyo ka na mag-invest ng ganyang kalaking halaga kay Karil na taga rito di umano sa Legazpi City na hindi mo naman siya personal na kilala? Meron din po kasi siyang business and meron po siyang pwesto sa Pacific Mall and yung papa niya po is parang na-check ko yung Facebook ng papa niya, meron po silang sikat po yung pansit dinuguan na store po nila sa Pacific Mall and na-feature na din po yun ng vlogger. So parang iniisip ko, hindi naman siguro mang-scam to kasi may tindahan sila tsaka medyo known sila sa place nila. So ano ba yung papahin ba yung sarili niya? Parang yung iniisip ko. Okay. And if ever na mangyari na ganon, may feeling ko naman kasi that time na may kaya naman yung parang pamilya niya na i-refund if ever ganon. Okay. Pero kaya lang, nung nag-reach out kami sa pamilya niya, hindi din naman sila tumulong sa amin. Okay. So ibig sabihin, dahil nakita mo sa Facebook ng pamilya niya na mayroon silang negosyong pansit dinuguan, nainganyo ka kasi sabi mo nga, naipicture na ng isang vlogger na sikat itong pansit dinuguan. So nakumbinsi ka na kung sakali man na halimbawa magkaroon ng problema, walang magiging problema sa aking pera na 70,000 dahil may pansit dinuguan. Dahil stable nga yung business na yun iniisip ko. Okay. Chinek mo ba, totoo ba talaga itong negosyong ito? Yung sa papa niya, totoo talaga kasi may nakikita naman ako mga post, may page din naman sila. Yung kang Karil, hindi ako medyo sure, pero may pinapakita din naman siyang pictures na pwesto niya, na may mga products siya. Kaya lang daw po yung products niya, hindi na daw niya mabenta-benta. Yun yung palaging rason niya. May stocks naman siya, pero hindi na niya daw mabenta. Okay. Yun yung parang inaano niya. Alam mo kasi, kaya ko na itatanong yan sa iyo, Erika, kasi ako matagal na ako dito sa Legazpi.
pero hindi ko pa nalaman at wala pang nakapagkwento sa akin na may sikat na pansit dinuguan dyan sa Pacific Mall. Ewan ko lang kung saan. Pero ako, madalas akong tumambay dyan. Pero wala akong alam na sikat na pansit dinuguan dyan. Okay. Gaano kayo katagal nagkaroon ng transaksyon bago ka, o ibig sabihin, gaano kayo katagal nag-usap, siguro sa telepono or sa chat, sa messenger, bago ka nagdesisyon na mag-invest ng 70,000? Siguro mga 1 or 2 weeks ata. 2 weeks ata kami nag-usap. Tsaka nag-video call pa po kami before ko sinend sa kanya yung payment ko. Naki-video call po ko sa kanya, humingi din po ako ng ID, tsaka humingi din po ako ng contract sa kanya. Kaya parang, alam mo yun, yung parang feeling na legit talaga siya. Kasi nakikipag-video call naman siya, ganyan ba? Okay. May kontrata kayo? May nabanggit ka? May kontrata na padala ba sa'yo yung kopya ng kontrata? Through ano lang po, online niya lang po yung binigay, through email po. Okay. Parang electronic, contract. Okay. Yun namang 70,000 mo, paano mo ipinadala sa kanya? Via Mlawilier po. May mga resibo po. So may resibo ka. Sa anong pangalan mo na ipadala yung 70,000? Sa kanya po, Karel Bernaldez po. Karel Bernaldez. Opo. Okay. So pagkatapos mong mailagak, kailan pala yan? Kailan mo yan naibigay yung 70,000? July 19 po. Ngayong taong ito? Opo. Okay. So pagkatapos mong magbigay ng 70,000, ang tanong ko lang sa'yo, ikaw ba'y may natanggap ng interest or tumubo ba yung 70,000 mo? Meron ka bang nakuha kahit piso? Wala po. Wala po kasi ang contract po namin is 2 months. So July, August, September 19 ko pa po makukuha yung interest ko. Supposedly. So, na 50% tsaka yung payout na freebie na gold din niya. So, pagkatapos wala ng September 19, mag-iisang buwan na ngayon, na October 19, ano? Dapat September 19. So, hanggang ngayon, wala ka pang nakukuha? Wala pa po, kahit piso. Sinasabihan ko nga siya, magbigay na lang ng tingi-tingi, kahit 5K na lang muna, ganyan. Pero ni piso, wala daw po siyang mabigay sa akin kasi nga bumida daw yung benta. Nagkakausap pa ba kayo hanggang sa mga panahong ito? Hindi na po kasi siya nagre-reply sa text, sa chat, tsaka tawag. In-unfriend na din niya po ako sa Facebook kasi nagko-comment na po ako sa mga post niya. Nako. Na sana yung pera namin, ganyan. Tas, hindi na po siya nagre-reply po. Tapos in-unfriend na niya po kami. Kaya doon kami nag-decide na kailangan gumawa tayo ng action kasi hindi na siya nagpaparamdam sa atin. Ito bang 70,000 pesos na inilagak mo or ininvest mo kay Karil, saan galing ito? Sa savings po namin kasi nagtatrabaho po ako sa online. Meron po akong online job tsaka yung asawa ko po sundalo po. Ayun, okay. Isang sundalo ang iyong mister. Okay, makinig kang Erika kasi nasa kabilang linya ngayon si Ma'am Cynthia Napili mula naman sa Kamalig Albay at isa rin sa mga di umano'y na biktima ng naturang investment scheme. Okay, Ma'am Cynthia. Cynthia, magandang hapon sa iyo. Hello, good afternoon po. Cynthia, paano ka naman naengganyo nitong si Karil? Ganito po kasi yon, may mga post po siya sa Facebook na looking for investor daw siya for business expansion. Then since customer niya po ako doon sa Pacific Mall, nagtitinda po kasi siya ng mga diapers doon sa Pacific Mall. Kilala ko naman na po siya na legit po siya na online seller. So, yun po, nainganyo niya po ako na mag-invest po sa kanya. Okay. Magkano naman, Cynthia, ang na-invest mo o naibigay mo dito kay Karil? Nagbigay po ako sa kanya ng 20,000. 20,000. Sabi mo nga kanina, customer ka ng kanyang tindahan. Matagal mo na ba siyang kilala or kilalang-kilala mo ba itong si Karil? Actually, hindi ko po siya masyadong kilala. Pero yung store niya po kasi sa Pacific Mall, medyo matagal na po. Kasi siguro more than a year niya na po akong customer. Although hindi lagi-lagi, pero pag umuwi po ako diyan sa sa Kamalig, bumibili po ako ng diaper sa kanya. Okay.
Ito bang 20,000 ay personal mong iniabot dito kay Karil o online din yung transaction ninyo? Personal ko po siyang inabot doon sa anak ni Karil. Ay, hindi po. Pinadala ko po siya doon sa sa online, sa BDO po. Ayun, so may mobile resibo. banking. May resibo ka rin? Yes po. Yes po. Mobile banking po yun. Pero nung time po na nag-send ako sa kanya ng pera, nandun po ako sa store mismo ni Karil. Okay. Nandun po yung anak niya kasi binigay niya po sa akin yung written contract. Kaninong account mo ipinadala yung 20,000? Karil Bernaldez po. Karil Bernaldez. Ito bang si Karil, ilang taong gulang na ito sa pagkakakilala mo? Hindi ko po sure. Matanda na ba o medyo bata pa? Medyo bata pa po ata sa amin. Okay. Yung binabanggit mong kontrata, ito ba'y talagang kontrata na nasa papel, nagkapirmahan kayo? Yes po, may pirma po siya doon. Meron din po akong pirma. May yung details ko po, sinulat po nila ng handwritten. Ang sabi niya po, ito po ay draft by attorney. Okay. So, pagkatapos mong magbigay ng 20,000, ano yung naging usapan ninyo? Saan daw gagamitin yung perang ininvest mo sa kanya at paano ka kikita? Ang sabi po niya, gagamitin niya daw po yun for business expansion kasi mag-open nga daw po siya ng store sa Bulacan. So, ang proceed po daw ng business niya, yun po yung magiging interest niya sa amin. Okay, magkano naman daw yung tutubuin mo or interest kung sakasakali at kailan mo pala yan binigay yung 20,000? Binigay ko po siya ng July 22 and dapat po mag-end yung contract namin ng September 22. Magkano naman daw sana yung tutubuin mo at magiging interest para naibibigay sa'yo? Tutubo daw po ako ng 50%. 50%. So, 10,000 ng 20. Yes po. Sa 20,000 po, ang return po sa akin is 30,000. Okay. So, September 22, dapat ay mabigyan ka na ng 10,000. Ang tanong, nabigyan ka ba ng tubo, interest, at naibalik ba sa iyo yung principal? Wala po lahat. Ngayon, Kahit piso. opo, wala kahit piso. Pinangakuan ka rin ba na may libre kang gold? Hindi po. Okay. So, nagkakausap pa ba kayo ngayon? Ano ang usapan ninyong last na pagkasunduan ninyo? Ang usapan po namin na last, sinisingil ko na nga po siya nung September 20 po ata yun, nag-chat po ako sa kanya. Sabi ko na, ipo-pull out ko na po yung investment ko sa September 22 kasi yun nga yung maturity date. And then, ang sabi niya po sa akin, ililine up niya daw po ako for refund. Then, nakiusap pa po ako sa kanya. Sabi ko, baka pwedeng magawa ng paraan. Kasi nga po, may property po ako na dapat i-acquire na maiilit sa pag-ibig. So, kailangan ko po yung pera. Pero, puro lang po siya pangako, puro siya rason, kesyo dinudugo siya, kesyo down na down po yung sales niya. Yun po yung mga rason niya. So, kailan mo siya huling nakausap? Hindi daw po nababayad yung may utang sa kanya. Kailan mo siya huling nakausap? Hindi ko na po matandaan yung date, pero yung last po namin na napag-usapan, ang sabi po sa kanya, pasensya na lang din siya kung gagawa na din ako ng action. Okay. Kasi wala naman po siyang ginagawa. Puro lang naman po siya pangako. Ayoko naman po sa kanya makipag-away through chat. Okay. Ang sa akin na lang po, magle-legal action na lang po ako. Yung isa kanina, si Erica ay in-unfriend na sa Facebook. Ikaw, hindi ka pa ina-unfriend? Friend pa ba kayo? Friend pa din po kami kasi hindi ko naman po kasi siya ginugulo sa Facebook eh. Okay. So, makinig ka, Cynthia. Tahimik lang po ako sa umpisa. Okay. Cynthia at Erica, makinig kayo. Eto pa, ang pangatlo. Makakausap rin natin sa kabilang linya si Mary Joy Arellano mula naman sa Ginubatan, Albay. Mary Joy, magandang hapon sa iyo. Mary Joy. Naputol yata si Mary Joy. Nasaan si Mary Joy? Okay. Sandali. Magandang hapon po. Ayun, magandang hapon. Nakaka-mute kasi ako. Sorry po. Okay. So, Mary Joy, taga Ginubatan ka. Opo. Opo. Ikaw naman, paano ka naman nainganyo na mag-invest kay Karil?
Friend ko po kasi siya sa Facebook kasi minsan po ay naka-order na ako sa kanya ng mga diaper. So, Tapos mga may diaper. nakita po ako mga post niya na naghanap po siya ng investor. So, tamang-tama naman po na kailangan ko ng pera. So, nag-invest po ako sa kanya para mas madali kung Okay. mas malaki po yung tubo. So, Wait lang po. hindi mo siya personal na kilala? Hindi mo siya Hindi ko po personal? siya personally, hindi ko po siya kilala. Okay. Magkano naman ho, Mary Joy, ang nai-invest mo dito kay Karil? Ano po kasi yung investment ko sa kanya, putol-putol. Yung una, 20, tapos pangalawa, 20, tapos 50. So, nasa 90 po yung cash na ibinigay ko sa kanya. 90,000 ang kabuuan na nailagak mo sa kanya. Opo. Okay. Kailan naman ito ibinigay mo sa kanya at kailan ka sana dapat tumubo? Yung unang investment ko po sa kanya, ang date po dito ay May 14 po. Tapos, yung nasundan po ng June 3 and June 8. Okay. Ang tanong ko sa iyo, may kontrata ho ba kayo at yung bang perang binigay mo sa kanya, personal mong inabot or through online or diniposito mo rin sa bangko? Yung pinakauna pong investment ko, cash po siya na binigay ko sa kanya personally. Tapos, yung iba po, hinulog ko sa GCash po niya. May kontrata kayo at may resibo ka ba? May kontrata po, tsaka may resibo po ng hinulog ko. Okay. So sa 90,000 na nailagak mo at naibigay mo kay Karil, may nakabalik na ba sa iyo kahit piso? May nakabalik na po sa akin na total na 15,000. 15. Opo. Opo. 15 po. So 75,000 na lang. Yung ano po yun, interest po yun, yung 10, interest, tapos nag-reinvest po ako sa kanya, kaya naiiwan pa din po sa kanya yung yung pera. Okay. So makinig kayo, Mary Joy, Cynthia at Erica, sapagkat nasa kabilang linya ngayon si Karil Bernaldez, ang inireklamo na kumalap ng mga investment na pera mula dito sa mga nagrereklamo. Karil, magandang hapon sa iyo. Karil? Okay. Sandali. At mas maganda na rin sana na makausap natin si Karil para makapagpaliwanag din siya ng kanyang panig. Nasaan na ba yung pera? Nasaan na yung pinangakong gold? Saka, too good to be true. 50% ang interest. Gaya po ng mga unang reklamo dito, sinasabi ko po ito sa inyo, yung pong mga pinakamalalaking financial institution, mga bangko, hindi nga kayang magbigay ng 10%. Okay. Si Karil, nasa linya na. Karil, magandang hapon. Hello po. Kayo po ba si Binibining Karil Bernaldez? Opo. Opo. Taga saan po kayo? Legazpi po. Saan po sa Legazpi? Permanent address ko po is Pigkali po. Pigkali. Okay. So, Karil, ano ang masasabi mo dahil tatlong ginang na ang na-interview ko kanina lamang at nagrereklamo laban sa iyo na lahat sila ay naglagak ng malalaking halaga ng pera? Opo. So, anong masasabi mo? At hinahanap ka nila, sinisingil ka na nila? Actually po sir, meron pa pong iba na nakasali din po. Okay. And then po sa una po, okay naman po talaga yung investment ko. Nakakapagtubo naman po ako on time sa kanila. Yung iba naman hindi on time pero nakakapagtubo po ako late ng ilang araw, ganun po. Tapos, una kasing business ko is isa lang po dito sa Pacific Mall. Yung iba po talaga, yun po, customer ko sa diaper, regular customer ko since last year. And then po, nag-open ako ng pangalawang pwesto. And then yun din naman po yung nalugi kong pwesto, kaya pinull out ko na din po yun. Kasi malaki din po yung ano ko dun yung pinondo.
Okay. napapansin ko po wala pong pumapasok talagang benta, puro ako palabas, kilinos ko. Okay. Then nag-open pa akong pangatlong pwesto dito po sa Bulacan kasi nga po taga rito din yung asawa ko. Nag-open po ako, isa din po na na hindi din po maganda bentahan dito. Okay, so ibig sabihin, ang pinakanegosyo mo sa Pacific Mall, kaya lang nagdesisyon ka na mag-open ng 2 pang pwesto, kaya may nag-alok ka na dapat may mag-invest sa'yo para magamit mong pampuhunan, pero yung 2 mong binuksan na negosyo, hindi nag-click. Opo. Okay. Yung isa pong pwesto, sarado na po. Pero yung pangatlong pwesto po, ito po, open pa po siya. Okay. Maliban ba dito sa diaper, ano pang mga negosyo mo? Ilan bang negosyo mo? Ano po, halo po siya. Meron pong mga damit, mga accessories po, mga ganun po. Madami din po. Tapos mga slippers, ganun po. Kasi po since nga po online seller ako, minsan kung ano din makita ko sa online na nagpo-post yun, nagko-comment din ako para i-resell ko din, ganun po. Okay. Itong mga na-interview ko kanina, si Erica, si Cynthia, si Mary Joy, at may isa pa, itong si Elizabeth, umaabot di umano sa 250,000 dito pa lamang sa 4, ano? Maliban ba dito sa 4, may iba pang mga naglagak ng investment sa'yo? Opo, meron pa po. So, ilan lahat ang nainganyo mo na mag-invest sa'yo? Ano po, nasa GC po kasi yun eh. Sa estimate mo lang, mga ilan, maliban dito sa 4? Mga 9 po siguro. Mga siyam. Sa siyam na yan na nag-invest Opo. sa'yo, gaano kalaking halaga ng pera ang pumasok sa'yo? Ano po, yung iba po halimbawa 10K, tapos meron din namang 20K, ganun po. Tapos, palaki na siya ng palaki kasi nga po sa tubo. Okay. So eto, Karil, nasa linya yung isa sa pinakamalayong nag-invest sa'yo mula sa Iligan City, si Erica. Erica, nasa linya si Karil. Kasi sabi mo, in-unfriend ka na sa Facebook, hindi mo na nakakausap. Ano ngayon ang gusto mong sabihin kay Karil? Wala naman po akong ibang gusto kong sabihin kundi yung pera ko sana mabalik mo na. Ano po yung plano mo, sis? Kasi before panay sabi mo, hindi ka naman namin tatakbuhan, ganyan. Bibigay naman namin yung pera mo. Kung scammer ako, dapat hindi binlock na kita. Diba ganun palagi yung rason mo? Kasi kung scammer ka, binlock na kita, ganun. So ano ba, sis? 1 month na yung pondo ko sa'yo. No, 3 months na nga technically yung pondo ko na sa'yo, sis. So, anong plano mo? Kahit walang tubo, sis, ipalit mo naman. Kasi hindi naman namin yun parang kinuha kung saan pinaghirapan namin yun, sis. Mga gabi, hindi ako natutulog pa tuwing gabi kasi sa pagtatrabaho, yung asawa ko, hindi nakaka-uwi sa pagtatrabaho. Anong plano mo, sis? Parang nakakatulog ka pa ba? Na ang dami-daming pera na nasa iyo? More than 500,000 yung pera nasa kanya, sir, kasi kinumpute namin yun nung mga latag mula sa GC, tsaka dun sa amin. More than 500,000 na yung nakuha niya. Anong ginawa mo sa pera? Yun. O Karil, narinig mo ba yung sabi ni Erica? Opo. O ano sagot mo? Ayun din po yung pinapakalat nyo, 'di ba, sa Facebook, yung pinapakalat nyo na more than 500,000 yun, 'di ba? Hindi nyo tinanong nyo ba lahat kung lahat ba sila talagang di ko pa po nabigyan, 'di ba? Yun kasi yung yung ginagawa nyo sa akin na paninira sa Facebook, 'di ba? Pati pinagpo-post nyo ako na kasama yung interest ko na halimbawa yung invest nyo is 20K tapos pinost nyo na ganito na yung nilatag nyo sa akin. Di sana nilagay nyo na kung magkano lang yun kasi palaki ng palaki, 'di ba? Wala namang problema sa ito yung issue doon. Ang issue naman doon, sis, hindi naman yung paglatag namin kung magkano interest. Yung sis, pagbigay mo sa amin, yun naman yung issue. Kailan mo ibibigay? Huwag ka nang paligoy-ligoy ng tanong, sis. Sige, kailan mo ibibigay yung pera namin? Di ba nga nagsabi ako sa inyong lahat, pare-pares po yung chat ko sa inyong lahat. Oo, copy-paste nga eh. Pare-pareha. Opo, pare-pares talaga yung chat ko sa inyo kasi 'di ba nagsabay-sabay din talaga kayong pull out na yung samantalang yung mga regular customer ko is tuloy-tuloy lang dapat na sinimulan mo nga kaya sunod-sunod yung pull out. Ito yung inaantay mong words na kung kailan ko ibibigay. Sabi ko po 'di ba,
magsisimula kami ulit ng bagong negosyo, and then doon na po kami kukuha ng bagong pang-refund po sa inyo paunti-unti. Pero hindi ko po mapapangako na malalaki po maibibigay ko since nga po na madami kayo. Paano kung malulugi na naman, Karel? Paano kung hindi na naman mag-work yun? Ayaw na namin maghintay, Karel, kasi ang tagal-tagal na, Karel. More than 3 months na yung, siguro magti 3 months na yung pera namin sa'yo. Yung iba, mas matagal pa kaya sa akin. Ayaw na namin maghintay, Karel. Gusto namin kunin na yung pera ngayon. Yes po, yung iba, matatagal na talaga sila kasi nga po, para reinvest lang din. Pero nabibigyan ko naman sila dati ng tubo talaga. Okay. Okay, kanina, napansin ko lang kanina, yung una medyo si Erica, medyo mabait pa, may pasis pa. Sis, pero ngayon, Karil, kailan mo ibabalik? Okay, makinig ka, Karil, makinig ka Erica, Cynthia, at Mary Joy. Opo. Si Mary Joy. Mary Joy, may gusto ka rin sabihin kay Karil? Mary Joy? Yes, sir. Yes, sir. O, ayan. Nandyan sa kabilang linya si Karil. Ano rin ang gusto mong sabihin kay Karil? Ako, nakiusap lang ako sa kanya na sabihan ko siya na kahit pa konti-konti, kasi naawa nga ako sa kanya. Kaso ni piso, wala na siyang ibinabalik. Gusto ko lang, ibalik niya kahit pa konti-konti. Pumapayag na ako doon. Kaso ilang buwan na ako sa kanyang nagmamakaawa na ibalik niya kahit konti. Wala man lang siyang ibigay. Yan lang po. Oh, Karil, nagmamakaawa na pala ito si Mary Joy sa'yo. Kawawa naman. 90,000 pala yung nilagak sa'yo. Hanggang ngayon, wala pang naibabalik ka kahit piso. Opo, sa 90,000 po yun, halimbawa po yung 50K na sinasabi niyo po, is kasi po may invest siya noon na ay nasa 30K, and then yung tubo po is 15,000, kaya naging siyang 45, and then nag-add na lang po siya ng magkano, kaya po siya naging 50K, then yun po yung reinvest. Okay. So, ibig mong sabihin, hindi talaga 90,000 ang binigay sa yung pera ni Mary Joy? May ano naman po siya niyan, sir, may resibo naman po siya. Okay. Immaterial na kung 90,000 o 50,000. Ang tanong ni Mary Joy, bakit hindi mo man lang siya bayaran kahit pakunti-kunti? Kasi matagal na pala siyang nagmamakaawa sa iyo. Ito nga po, yung ano po kasi karamihan kasi sa kanila, sir, is ngayon po talaga yung mga due date nila, September po. Yung iba naman po August. Yung iba pong mga August nagsi-pull out na din po. Yun nabigyan ko din naman po sila. Hanggang sa ito naman po na September, hindi ko din po expected na sabay-sabay po sila magpo-pull out po. Okay. So ang tanong ko ngayon sa iyo, Karil, dahil dito sa mga naghahabol na ito sa iyo, si Erica, si Mary Joy, si Cynthia, ang tanong, mabibigyan mo ba sila ng assurance or maibabalik mo ba talaga kahit wala ng interes, kahit wala ng tubo, maibabalik mo ba talaga yung principal o yung pera nila na ibinigay nila sa'yo? Opo, sir, yun naman po yung sinasabi ko sa kanila, sir. Kailan po? Kasi sabi ko, wala po ako, sir, exact date kasi nga po, sisimulan pa lang namin, sir, yung bago na naman naming i-business nga po, ito nga pong pagkain. Kasi sabi ko, hindi pwedeng antayin ko na magkaroon ng benta itong negosyo ko nga po na hindi naman natin mabenta. Kaya nag-isip din po ako ng panibagong pagkakitaan po para naman po may maibigay ako sa kanila. So ano itong pinaplano mong negosyo, Karil? Pansit dinuguan ba? Ganun din po, kung ano po mga tinda dun sa Bicol po, since nga po nawala naman pong ganun dito, iniisip ko baka sakaling mag-click po. Ayun. Tapos ito nga, tapos ito po, halimbawa, imbis na mag-refund ako every week sa kanila ng tagwa 1K sa lahat-lahat po, binili ko muna po ng gamit namin sa pagtitinda po. So ibinili mo muna ng gamit, halimbawa, kaldero, kawali. Tapos po tapos meron din po sa amin nagpahiram ng service po. So ang plano mo sana, Karil, so, dugtungan ko lang yung binabanggit mo. Ang plano mo sana, magre-refund ka pa 1,000 per week sa kanila. Opo. Ay, matagal mong matatapos pala,
Kung 1,000 per week, Mary Joy. Pero Mary Joy. yun po, pero yun yung yung parang ngayon lang kasi hindi naman po porket nagsimula ka pa lang is yun na talaga yung income mo. Okay. Pero alam ko po na after ilang weeks or after 1 month, syempre po baka lumakas din po yung tinda, yung mga ganun po. Syempre, pataas din po ng pataas. Baka lumakas. Paano kung baka humina? Kaya nga. Hindi naman po ako tumitigil, sir. Okay. Nakakahanap po ng Sandali lang, Karil. Ano? kakitaan. Okay. Karil, Mary Joy, Erica at Cynthia, makinig kayo. Nasa kabilang linya na si Patrolman Kim Piqueras, ang investigador ng Regional Anti-Cybercrime Unit ng Region 5. Magandang hapon po sa iyo, Patrolman. Magandang hapon po, sir. Opo, sir. Ito po bang ginawa ni Karil, kila Erica, at dito kay Mary Joy at kay Cynthia, maituturing po ba itong isang scam kung saan nag-alok siya ng 50% na tubo or interest sa kung magkanong halaga ang i-invest ng kanyang mga naging investor? Yes, sir. Ano ganito po, sir? Kung depende po kasi sir sa pag-usapan nila, kung ang simple lang naman po din ang stoppage, kung may napag-usapan po sila, hindi tupad po yung tumanggap ng pera, posible pong may deceit. Pero titingnan po natin kung ano po yung mga pag-usapan nila doon sa chat nila at doon sa mga, kung ano man po yung documents na napag-usapan po nila o pinirmahan ng mga nagpadala ng pera po. Opo. So ano po ang kailangan gawin nitong mga nagrereklamo? Yung mga taga dito po sa Albay, pwede po silang pumunta dito sa opisina namin sa Camp Simeon Ola. Pero ma-advise po namin, sir, kasi mayroon po requirement sa national prosecution na pag below 200,000 po yung involved, kailangan po ng barangay mediation po niyan. Kailangan po nila magpatawag muna sa barangay. Tapos po yung kailangan po nilang, dalhin po yung mga proof po nila napapadala para yung kung sa Gcash po, yung transaction receipt po, kung sa bangko po, kumuha po sila ng SOA, at kung ano pa man pong proofs na kung saan sila dumaan na platform, yung pinadala po rin ng pera, dalhin po nila para po ma-itemize po yun at matingnan natin. Okay. So, calculate po natin kung yung actual damage po dun sa mga complainant po. Okay. So para po sa ating mga tagapanood at tagapakinig, sir, kasi paulit-ulit na lang ito na mga investment scam na ito, investment scheme, ano po yung panawagan ninyo at paalala nyo sa mga kababayan natin? Para, kasi dito sa palatuntunan namin, sir, mahigit 20 na siguro itong ganitong klaseng reklamong tinanggap namin. Ang simple na suggest ko na po yun is if it's too big to be true, maybe it's not po. Ganyan po yung usually na-advise namin po. Pero kung tingin nyo yung investment na ino-offer sa inyo is parang posible, i-check nyo rin po sa SEC kung registered po ba sila. Para at least kung may mangyayari man kung di maganda sa na-investan nyo, may hahabuli po kayong tao kung registered po yung pasukan niyo po ng pera. Okay. Ito pong si Erica, taga Iligan City sa Mindanao, ano po ang maaari niyang gawin? Kasi itong hinahabol niya, taga Legazpi, pero ngayon ay nasa Bulacan. Pwede po siguro sir mag-report na dun sa opisina po namin sa Rakuten po, sa Kampalagar, sa Cagayan de Oro po, para makita po nung investigador kung ano po yung pwede pong pumasok to ng staff o in relation po sa Hurricane 175 po. Opo, ito namang taga Ginubatan at taga Kamalig ay dito po lalapit sa tanggapan natin dyan sa Camp Ola. Opo, sir. Opo. Okay. So sir, maraming salamat po at alalayan sasamahan namin ng aming team itong mga nagrereklamo patungo po dyan sa inyong tanggapan. Thank you so much. Opo, sir. Okay. So, Cynthia, Mary Joy, maaari kayong samahan ng aming team dito sa Camp Ola para makapag-file kayo ng makapaghain kayo ng formal na reklamo at maimbestigahan na rin kung ano itong transaksyon na pinasok nyo dito kay Karil Bernaldez. Ikaw naman, Erica, ina-advisean na magtungo dyan sa pinakamalapit na tanggapan naman ng cybercrime dyan sa inyong lugar. Ang sinasabi na sa Cagayan de Oro, para naman makapaghain ka rin ng iyong formal na reklamo, kasabay na rin ng mga reklamo nitong mga iba pang naandito sa Bicol Region, Erica. Okay. So, Karil. Anong plano mo? Kasi talagang desidido na itong mga naghahabol sa'yo na mabawi yung pera na inilagak nila sa'yo.
anong mensahe mo dito sa tatlo na kausap natin ngayon? Ako po sir, nung time po kasi na naghalimbawa si Ma'am Sinchas, hindi ko sure kung siya yun, yung nag-blatter po sa barangay namin na hindi nga pa ako nakapagpakita. Kasi nga po sir, hindi na talaga ako makauwi ngayon. Sabi ko, pwede po pakapanganak ko, makakauwi po ako. 8 months na po ako eh. Next month po manganganak na ako. Kaya sabi ko po, hindi, yun nga po yung words na sinasabi ko na hindi naman ako tatakbo. Oo, sabihin na natin po, ganun nga po na may issue po about dito sa pera, hindi ko naman po sila masisisi. Yun nga po, dahil galit Idirekta sila. mo, Karil, idirekta mo na sa kanila. Ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Na magre-refund naman po ako, sir. Kasi nga po, di ba, yun na nga din po, kilala din po ako online seller. Yun yung pong pangunahin pong talagang pinagkakakitaan ko ang pag-online po. Tapos ganun po, pinagpo-post pa po nila ako. Pinag-share po pa nila sa buy and sell. Paano po ko maibibenta ng maibibenta yung mga parada ko po? Okay. Kasi So, kilala din po talaga ako sa wala kang, Karil, seller po. wala kang maibibigay na assurance sa kanila kung kailan ka talaga magre-refund. Wala pong exact date po, sir. Pero alimbawa, ngayong Oktubre ngayon, kailan? Nobyembre, Disyembre o next year? Kailan? Makakapag-start na po ako ng November, magbigay-bigay po. Kasi halos kompleto na din naman po yung gamit namin. Makakapagsimula na po kami. Okay. Ikaw ba uuwi rin dito sa Bicol? Opo. Kasi dapat dyan po talaga ako manganganak. Kasi nga po, halos walang gastos dyan. Since nga po na dyan din po talaga ako nanganak sa mga nauna kong mga anak ko. Ito nga po, di na po ako nakuwi kasi nga po 8 months na yun siya. So, ibig mong sabihin, Karil, last September po, nakauwi pa po ako. ibig mong sabihin, Karil, gusto mo magtiwala pa rin sa iyo itong mga kausap mong ito at maghintay-hintay lamang sila. Opo, sir. Opo, iyan po yung sinasabi ko sa kanila. Na Okay. Sabi ko po, kung tatakbuhan po sila, sir, edi sana po lahat sila pinagbablock ko na, sir. Wala Okay. na akong pakialam sa kanila. Okay. Kung ireklamo nila po ako. Pero ito po, sir, actually nga po, sir, mas nauna pa po akong lumapit sa inyo na nakausap ko na din kayo na ako po yung lumapit sa inyo na sabi ko, paano ko po ba masusolusyonan to? Nag-reply naman din po yung page niyo sa akin. Kasi nga po, gusto ko ipakita sa kanila, sir, na andito po ako. Hindi po ako nagtatago. Hindi ka tatakbo. Okay, sige, sandali. Cynthia, nasa linya ka pa? Yes po. O Cynthia, anong masasabi mo sa narinig mo? Maghintay-hintay lang daw kayo. Baka mga Nobyembre daw ay makapag-umpisa na siyang makapagbigay sa inyo. Sir, hindi ko po kakayain yung 1,000 na refund niya. Binigay ko sa kanya ng buo yung pera ko, ibigay din niya sa akin ng buo. Okay. Pabalik-balik ako dyan sa Albay. Magkano ang ginagastos ko pa uwi dyan? Tapos ngayon, wala pang interest na ibibigay mo sa akin, hindi ako papayag. Ano ka, hello? Pinahiram lang kita ng pera. Ano ako, DSWD? Kaano-ano ba kita, Karil? Para pahiramin lang kita ng pera nang walang interest. And besides, may negosyo ka na. Pwede ka nang mag-loan sa bangko. I-collateral mo yung negosyo mo para sa bangko, ikulong ka nila pag hindi ka nakabayad. Okay. Si Erica. Puro ka lang naman pangako, Neng. Oo, hindi ka nang bablock, Neng. Pero hindi ka rin nagre-reply. Mag-reply ka 2 days, 2 weeks, 1 week. Yan ang maano sa'yo. Yan ang, dyan ka magaling. Okay. Puro ka pangako, puro ka paawa. Dyan ka magaling. So hindi ka papayag? Hindi po ako nagpapaawa sa inyo. Since ina-update ko lang po kayo kung bakit hindi po nakapag-reply agad. Kasi po, di ba, kapag hindi po kayo nare-reply agad, sobra po kayo nati-trigger. Kaya po, sinasabi ko din naman kung ano yung ginawa ko that time, bakit di po ako nakaano sa inyo. Okay, sandali lang, Karil. Technique ng mga scammer. Teka muna, Cynthia, sandali lang. Si Erica. Erica! Opo. Payag ka ba, Erica, na sa November daw mag-umpisa na makapagbigay-bigay si Karil? Hindi po. Kasi ang tagal-tagal na nun, sir magti 3 months na. Tsaka wala din pong assurance yung November kasi last time nang nag-usap kami, sabi niya, sure na October 6, ganyan-ganyan. Wala din naman nangyari. So anong assurance namin, sir, kung mababalik ba yung pera namin ng So ibig sabihin, November? Tsaka, sir, 3 months plus balik. Hindi naman niya nagre-reply sa amin, sir. Mga 1 week, 2 weeks.
mag-click nga yung negosyo niya. Di sana na napagbigyan na kami kahit konti-konti lang. Hindi na kami papayag, sir, Okay. na mag-November So, na ibig naman, sabihin, tapos ibig sabihin, Erika, desidido na talaga kayong magsampa ng kaukulang reklamo upang habulin na itong si Karil. Opo. Okay. So hayaan nyo, Erika, sasamahan at alalayan kayo ng aming team upang makapagsampa kayo ng formal na reklamo at nang mahabol itong si Karil at nang maibalik naman yung perang pinaghirapan ninyo na nailagak nyo sa kanya. Ganon din naman ikaw, Karil. Karil, abangan mo sapagkat talagang desidido na itong mga naghahabol sa iyo at hindi na yata papayag na patingi-tingi. So kung ako sa iyo, gumawa ka ng paraan kasi tinanggap mo naman yung pera, aminado ka naman na andyan sa iyo yung pera, maibalik mo medyo hindi naman yung patingi-tingi. Mabuti si Mary Joy, payag sana yun ng 5,000 pero yung iba ayaw talaga. Erika, Cynthia, Mary Joy, aalalayan kayo ng aming team upang makapag-file ng formal na reklamo at mahabol itong si Karil. Ikaw naman, Karil, kung ayaw mo talagang mapasubo ka or baka makulong ka pa, gumawa ka ng paraan para maibalik mo yung mga perang inilagak sa iyo ng mga taong ito. Samantala, sa pagbabalik ng Ako Bicol tabang ora mismo, isang binata mula sa Camarines Sur sumadya pa sa Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List upang humingi ng tulong na maoperahan ang pagtugon ng programa Abangan. At para sa maagang pamasko ni Congressman Saldico, isa muli sa inyo ang mapipiling matawagan at makatanggap ng 500 pesos sa araw na ito. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaang ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan,
Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol tabang ora mismo. Paalala mo, medyo nabulol tuloy ako. Paalala muli sa ating masugid na mga taga-subaybay, abangan nyo uli ang aming pagpili. Baka kayo nang susunod naming matawagan para sa tuloy-tuloy na maagang pamasko na hatid ni Congressman Saldico. Manood at mag-comment ka lang at maaari ka nang makatanggap ng 500 pesos. Kaya't ano pang hinihintay nyo, yayain nyo ng buong pamilya, yayain nyo ng buong mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kabarangay, kaklase, mga kumare at kumpare na mag-online at ipalo na ang aming official social media account sa Facebook, TikTok at YouTube at sa Ako Bicol tabang ora mismo at manood sa aming programa. Dumako naman tayo sa ating tabang medikal. Isang binata mula sa Calabanga, Camarines Sur ang dumulog sa Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List at nagbabakasakaling humingi ng tulong na maoperahan ang kanyang nabaling buto mula sa nangyaring aksidente noong buwan ng Hunyo matapos nitong subukang iwasan ang aso na nasa kalsada. Kasama natin ngayon si Rochelle Banglo, ang kapatid ni Julius Raniel Banglo. Rochelle, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. Kailan ba kayo dumulog dito sa Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List? At paano nyo nalaman na may magaganap na Tarabangan Caravan? Noon pong pumunta yung magulang ko sa Calabanga, na ano niya na po na may pupunta daw po doon na Ako Bicol. Tapos sabi po nung nanay ko, baka po mag-try, baka sakaling matulungan po kami ng Ako Bicol. So, narinig ng nanay mo, may nag-uusap-usap, may chismis na darating yung Ako Bicol. Opo. Okay. Ano nga palang nangyari sa kapatid mo? Ano po, galing po siya ng paaralan, pauwi po ng bahay, tapos may nag-aano po siya pa sa kalsada. Tapos may tumawid pong biglang aso. Nagmumotor yung kapatid mo? Opo. Medyo madalas po kasi yung kalsada, tapos biglang tumawid yung aso kasi marami pong... Kaninong aso yung tumawid? Hindi po namin alam kung kaninong aso. Hindi nyo alam yung pangalan ng aso? At yung may-ari ng aso, hindi rin? Hindi po. So basta lang tumawid, ano? Okay, so anong nangyari? Nag-slide yung kapatid mo? Opo, nag-slide po siya. Nung mag-slide, anong napuruhan sa kanya? Yung paa niya po, hindi niya na po kasi alam kung paano na yun kasi pag niya nasa na siya kalsada. So, kailan pa nangyari ito? Ano po, June 10 ata yun. June 10, ngayong taong ito. Opo. So, ano ngayon yung nagtulak sa inyo para dumulog sa Tarabangan Caravan? Ano ba yung pangangailangan ng kapatid nyo? Ano po, yung niya, sa paa, yung pang stainless po talaga. So, hanggang ngayon, hindi na nakabalik pa sa pag-aaral yung kapatid nyo? Hindi na po. Pinakaisuapan po namin yung niya, yung doon po sa paaralan nila. Na online na lang? Online po. Ayaw po kasi face-to-face na po daw kasi. So hindi pumayag. So hindi na nakabalik po yung kapatid nyo sa hindi pag-aaral? Na po. Pero siya ba'y ngayon? Hindi siya makatayo? Hindi po. Di lagi lang siya nakahiga? Opo. Okay. Nung dumulog kayo sa Tarabangan Caravan, tinulungan ba agad kayo ng mga taga-Ako Bicol? Opo, hindi po kami pinabayaan. Ano po yung mga tinulong sa inyo? Yun pong pagpapa-stainless, tapos wala daw po kaming iisipin na gagastusin. Okay. So tinulungan ka kayo ora mismo? Ora mismo po. So yung kapatid mo nasa ospital pa ngayon o wala na? Nasa ospital pa po kasi kahapon lang po siya inoperahan. Ay, inoperahan na? Opo. Nilagyan na ng stainless? Opo. Oh! So talagang ura mismo yung pagtugon ng Ako Bicol doon sa Tarabangan Caravan. Opo. Okay. Ilan ba kayo magkakapatid at pang-ilan itong kapatid mo na nadisgrasya? Siyam po kami, pang-pito po siya. Pang-pito? Yes. Kumusta naman yung mga magulang ninyo? Okay naman po. Anong trabaho ni nanay sa ni tatay? Farmers po sila. Mga magsasaka yun. Opo. Mabuhay ang mga magsasaka. Kung walang magsasaka, wala tayong pagkain. Okay. Siyam kayo magkakapatid? Yes po. Medyo, ikaw pang ilan ka? 5 po, pang 5. So may maliliit pa kayong kapatid? Wala naman? Wala na po. Puro naman 16 na po yung bunso naming kapatid.
magaling itong pamilya ng mga magulang mo, nakasyam, ano? At lahat malalaki na. So, paano ngayon natutustusan ng pamilya nyo yung pang-araw-araw na pangangailangan at ngayon nga medyo may gamutan pa doon sa kapatid ninyo? Ano po, meron po kaming, nagkukupra po minsan. So may nyugan kayo? May nyugan po, tapos may rin po kami. Ano pa? Yung, yan? Saging. Saging? O anong klaseng saging? Saba po. Ayun. Pinapa, po ng papa ko. Ayun. So masipag naman yung papa mo. Yung mga kapatid mo, lahat naman masipag. Nagtutulungan naman po. May mga pamilya na. May nyog, may saging, ano pa? Yun lang po. Kamuti, walang kamuti doon? Wala po. Mahirap po kasi hindi doon umuulan. Opo. Hindi umuulan doon? Ngayon na lang po umulan na September ata. Wow, sige. So laging mainit doon. Yung taniman po mainit eh. Okay. So ngayon, meron pa bang kailangan yung kapatid mo? Mga gamot, ganyan? Opo, wala pa pong inaanong gamot sa amin, nireseta. Ayun. So yan pa yung mga kailangan. Okay. So, ito Rochelle, makakausap natin ngayon si Ginoong Norby Magtanong at tatanungin natin siya. Siya ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa Camarines Sur kung ano pa yung maaring maitulong ng Ako Bicol dito sa iyong kapatid. Norby, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, kasama ng Diyos. Opo. Sa ating pong taga-panood at mga taga-subaybay ng Ako Bicol, tabang ora mismo, at sa atin din pong butihin at mabait na dalawang congressman. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay. So, Norby, bukod sa sinagot ng Ako Bicol Party List, yung operasyon ni Julius at yung pagpapa-stainless, ano pang maaari nilang asahan na tulong mula sa Ako Bicol Party List? Ganito po, since po yan naman ay ang naibigay po nating tulong, sabi nga po nitong pasyente na si Julius Banglo, laking pasasalamat po ang pinapahatid sa atin sa Ako Bicol, kasi po natulungan po siya sa kabila po kasi ng hirap ng kalagayan ng buhay din nila. Talagang wala din pong ibang maasahan kundi po humanap at maghanap talaga ng tao. Mabuti na lang daw po at nandiyan Ako Bicol Party List. Ganun pa rin po, hindi tayo hihinto doon lang sa operasyon na gagawin. Kaya sabi ko po sa pasyente ay pagkatapos kung ano man po yung mga reseta na pwede pong maibigay at para hanggang sa paggaling niya, atin din po itong tutulungan at tayo naman po ay mayroong AX. Pwede pa po natin itong matulungan dun sa kanyang gamot kasamang Diyos. Ayun. Tulungan po natin sila. Okay. So, ibig sabihin talagang tuloy-tuloy yung pag-alalay natin at pagtugon ng Ako Bicol dito sa pangangailangan nitong nadisgrasya. Okay. So, maganda ito. Talagang yan ang patunay na ang Ako Bicol ay tunay na katulong na kakampi pa. Norby, para sa ating mga kababayan na wala pang ideya sa programang Tarabangan Karaban ng Ako Bicol Party List, ano ang inyong nais sabihin? Yung ating pong Tarabangan Karaban, ito po ay ginagawa natin hindi sa bawat bayan. So nagkaroon lang, pasasalamat lang po una na pinaparating po ng mga taga-Calabanga. Ang Calabanggueños kasi doon po sinagawa nung nakaraang September 24, doon po sinagawa yung ay 22, yung Tarabangan Karaban. Yun nga po, kasali po doon ang ating pasyente na si Julius at siya po ay pumila doon sa kabila po ng kalagayan niya. Mayroong semento yung kanyang pa. Pumila pa rin po siya at nakapagtyaga. Ayun po at na kuha po yung atensyon natin at kaya sabi ng Tanchuling General Hospital, sige tulungan natin to Sir Bong. Tulungan po natin ito para yun naman po ang bata at makapag po itong alam ko noon po sa batang ito ay nag-aaral yata. Si Julius Banglo. Okay. Kaya po tungkol po doon sa Karaban, pinapaalam ko lang po sa buong Calabanga, Kamsur, Partido area at sa lahat ng distrito ng Kamsur. At tayo po ay may mga paparating pa activities, may paparating pa tayong Karaban. Ang Ako Bicol po ay lagi pong mayroong ibibigay na serbisyo, medikal at sa kung ano-ano pa. Alright. Norby, maraming salamat. Mabuhay kayo dyan sa Ako Bicol Party List sa Camarines Sur. Thank you so much. Thank you po, kasama Diyos. Thank you po. Okay. So, bukod po sa naitulong na, ay meron pang munting cash assistance itong palatuntunan ni Congressman Saldico para sa inyo magamit mo. At meron pa na inihanda si Congressman Saldico na ngayon ay bit-bit na ni Tita Mers. Ayan.
So yan ay tulong pa rin at gaya nga ng sinabi ni Norby, tutulungan pa kayo, alalayan kayo na makakuha pa nung para sa gamot naman ng kapatid mo. So anong masasabi mo kay Congressman Saldico, Congressman Jill Bungalon at sa Ako Bicol Party List? Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List sa pagtulong sa kapatid ko na agad-agaran. Maraming salamat po sa inyong lahat. Opo, Sana po marami pa po kayong matulungan na kagaya namin. Ayun. At syempre, magsilbing leksyon din ito Yes po. na kapag may mga nagmumotor, iwasan yung mga ganyan, may mga aso. No? Yes po. Lalo na siguro kung baboy, nasa gitna ng kalsada. Medyo delikado, marami nang nadisgrasya dyan. Okay? Yes So hangad namin na makarecover yung kapatid mo para makapagpatuloy ng pag-aaral. Salamat Anong po. pangarap niya? Maging ano? Maging seaman daw po. Oo. Siyempre, seaman. Sige. So sabi mo, palakas siya, pagaling siya. Yes po. Okay. Eto naman mga kaaksyon, niyaya nyo na ba ang inyong buong barangay at ang inyong buong bayan? Tatawagan ko na ang maswerteng napili na mabigyan ng 500 pesos sa araw na ito. Siya ay isa sa mga laging nakasubaybay sa ating programa. Hello! Oh! Magandang hapon sa iyo! Magandang hapon po, sir. Maraming salamat po sa inyo at isa po. Ay, bakit ka nagpapasalamat? Para naghihilo pa lang tayo. Ano pong pangalan po ninyo? Masaya, sir. Anong pangalan po ninyo? Maricel Perez po. Maricel Perez, taga saan po kayo? Po. Taga Santa Rita, Batangas City po. Pero taga Bicol po ako dyan sa Matnog. Taga Matnog. Opo, kayo po ba yan o? Anong hanap buhay nyo dyan sa Batangas? Wala po ako dyan hanap buhay. Solo parent po ako. Solo pero bakit ho? Nasaan na ho yung ano ninyo? Yung dati ninyong kasama? Ay, nag-asawa na po sa yung iba. Ala ilan ho ang anak ninyo? Bali, ang anak ko po ay 5. Ay nako! Naloko na. So, malalaki na ho ba yung anak ninyo? Malalaki na ho ba yung mga anak ninyo? Ang aking bunso po ay 7 taon lang po. 7 taon? Bakit ho nagkagayon? Bakit kayo nagkahiwalay? Ay, hindi ko po alam. Baka po may nakakaita sa iba ng kakaiba. Ikaw lang yung, alam mo, ikaw lang yung iniwanan na masaya. Hayaan nyo na po, sir. Ay, walang magagawa. Masaya na po ako ikapiling kong aking mga anak. Abay, hindi ka ba nagalit sa asawa mo at hindi mo ba siya ginamitan ng balisong? Ay, hindi na po, sir. Hindi na po kailangan yun. Masaya ito. Kahit iniwan ng asawa. Sa lahat ng iniwan ng asawa, ikaw lang yung masaya. Okay. Basta po ay ang aking mga anak po ay nasa sa akin. Napapag-aral ko po kahit pa paano. Ay, very good. May mga hanap buhay na ba yung iba mong anak? Wala pa po, sir. Nag-aaral pa po lahat, sir. Ay, saan ka kumukuha ng pang-araw-araw? Ay, minsan po ako naglalabada, minsan po ay nag-aangkat lang po ako ng prutas. Ay, nilalako ko po. Minsan nga, kaya ngayon lang po ay tigil ako, gawa po ng ako ay nagkatrangkaso. Bakit ka nagkatrangkaso? Opo. Ay, maulan po din sa Batangas Ala matagal na kayong hiwalay ng mister mo, mabuti na lang wala pa bang nanliligaw sa'yo? Wala na po sila nagkakamali. Okay. So, congratulations! Saan mo gagamitin itong 500 pesos? Ibibili ko po sila ng pagkain namin ng mga anak ko. Ayun. So, pagkain Ibibili talaga. ko po. Okay. Opo. So, congratulations! Huwag mong ibababa ang telepono at may staff kami nakakausap sa iyo para makuha mo yung premyo. Anong gusto mong sabihin kay Congressman Saldico at sa Ako Bicol? Ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Saldico at sa Bicol Party List po, tabang ora mismo. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Marami po kayong taong natutulong na kagaya po namin. Maraming salamat po. Opo, magpalakas kayo nang sa ganun ay makabalik kayo sa paghahanap buhay, ha? Nga po bala ko po pag ako po ay nagkapera, ako po ay uuwi na diyan sa atin sa Bicol. Bakit naman plano mo nang umuwi dito sa atin? Ay, mahirap po din. Sana nag-iisa-isa lang po ako. Pag ako po may sakit, wala naman sa akin nag-iintindi. Yun na nga ang sinasabi ko sa'yo. Dapat maghanap ka ng makakasama masaya na po ako sa aking mga anak. Pagtuunan ko na lang palampasin ang aking mga anak. Okay, sige. So, congratulations. Kakausapin ka namin ng staff. Salamat po ng marami. Okay, maraming salamat din. God bless po. God bless. Ikaw naman, Mrs., wala kang problema. Ihatid ka pala sa Naga. Ano yung service na gagamitin? Meron na. Ayan, sige. Ha? Okay. Land Cruiser. Matindi ito.
Land Cruiser. Okay. Luzon, Visayas at Mindanao. Tuloy-tuloy ang maagang pamasko ni Congressman Saldico para sa inyo. Kaya naman ano pang inyong inihintay, abangan nyo at baka kayo na ang aming susunod na matawagan bukas at mabigyan ng 500 pesos. Tuloy-tuloy lang nating subaybayan ang programang Ako Bicol, tabang ora mismo. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayo humingi ng tulong sa Action Post Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari rin po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol, tabang ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na ipalo ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, Ako Bicol, tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol, tabang ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol, tabang ora mismo. Hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang tabang ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na